Ano color ulit? Ano ba yan? Si Richard kumuha pa ng color eh. Kumuha ka pa ng color eh. Gusto ko nang magpahinga. Tapos, hello, I'm so glad you called. Hello? Hello? Ay, oh my God. It's so amazing that you called. What's your name? May? Oh, May, you're May. Oh, I thought you're May, yeah. Hi. Hi, May. Hello? You're in Pangasinan right now? Yes. Saan sa Pangasinan? San Fabian. Wow, sosyal. Yan na pala ang bagong baso dyan, San Fabian. Kasi nandyan pa ako at San Fabian yan. Ha? Tigilan mo. Yan mo. San Fabian, hindi San Fabian. F kaya yung Papa Jack? Kaya nga, pero hindi San Fabian. San Fabian. Okay. Isa pa, taga saan ka? San Fabian. Isa pa, ayaw talaga. Mabilis. Hindi Fabian. 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 Yan, Fabian. Ay, isa pa. Hi, May, taga saan ka? San Fabian, Papa Jack. Fabian. Ha? Fabian ba yun? Yun, Fabian, hindi Fabian. Ayan, parang tondo. Hindi siya tondo. Siya ay tondo. Okay. Isa pa. Taga saan ka, May? San Fabian, Papa Jack. Sige. Anong ginagawa sa buhay? Bahay lang po. Sige, lumalabas? Lumalabas naman. I mean, in-house lang trabaho. Talaga? Ilocana ka? Ilocana, Panggalato. Di alam mo yung kantang Dongdong Wen. Yes. Yung vibrato nasa umpisa ng linya, wala sa dulo. Ay, Ilocano ako Rubli Ilocano ako Dongdong Wen kanto ay unay Indayunin kanto itisino. Ano mga alam mong Ilocano songs? Naririnig ko lang siya, kaso nga lang po, hindi ko siya alam kantahin. Alright, sige. Ano ang work ni May? Online lang po. Online business. Okay. Like what? Nagsusupply ng mga medical equipment, surgical, then dental supplies. Okay, alright. Sige. Kumbaga para ikaw yung middleman. Apo. Sorry, middlewoman yan. Pangit lang pakinggan. Sige na. Ano mapaglilingkod ko sa'yo? Gusto ko lang po sanang humingi ng advice kasi kumbaga in a relationship in relatives, paano pagka sasabihin lang sa'yo na papakilala ka as best friend, parang friend lang, ka-workmate, ganon. Parang nakakaano lang kasi, may jowa ka ngayon. Okay. Lagyan specific ate, huwag tayong hypothetical ha. Okay. Sige. May jowa ka ngayon, pinakilala ka bilang? Actually, hindi lang kami basta mag-jowa kasi we got unions last year, April. Ano po you got? Ano po? Union, wedding. Ay, okay. Sorry. Alam mo, union yung sibuyas yun. Kasal pala. Sorry. So, kasal kayo last year? Oo. Opo. Kaso nga lang kasi, ang lang kasi namin, yung setup po kasi namin, hindi kami, kumbaga, opposite partner. Po siya, we're lesbian couples. Okay. Ano yan? May init na usapin ngayon yan, ano? Yun nga po eh. Pero okay lang, kanya-kanya naman tayo opinion sa mundo eh. Oo nga po. Aware naman po ako doon. Parang lang po kasi, parang gusto ko lang Teka lang, nakilala niya kanya sa kamag-anak niya as kaibigan lang? Sa kamag-anak, relatives po nila, tsaka sa amin,
okay naman po. I mean, pag uma-attend lang kami ng ng mga parties sa ibang sa friends of friends, ganon. Pag may nagtatanong, lalo na pag sa site, sa mga nakakausap lang po nila, then kumbaga yung mga malayong kaibigan, pag nakasalubog, ganyan. Bakit yung mga kaibigan na hindi alam na lesbian siya? Hindi ko, siguro po, malamang Kasi pag gano'n, naiintindihan ko masama loob mo, di ba? Pero maiintindihan ko rin yung dahilan, yung kanyang, kumbaga yung, what do you call that? Yung kanyang hesitant siya, na ipakilala ka bilang, yung kinasal kayo bilang couples, no? Ikaw ba nasabi mo yung concern na yan sa kanya? Napag-usapan naman po namin. Then sabi naman na hindi naman ganun siya, pero pag kasi last time nito lang, fresh lang din naman nung month ng February, umattend kami ng friend ng wedding ng best friend ko. Then yung sa side kasi ng best friend ko, alam naman nila yung open naman po ako sa kanila kasi parang family na rin yung treatment ko sa kanila, then treatment nila sa akin. Then ito ngayon tong si uncle ng best friend ko, then nasa parking lot po kami. Then nung sinama kasi namin that time yung mami niya, then tinatanong na, ewan ko kung saan nag-umpisa yung usapan nila kasi ako inaantay lang ako sa parking lot kasi nagbihis lang ako ng damit po sa sa room. Kasi pauwi na po kami. Then nung di kilala na po talaga ako nung uncle niya matagal. Tapos nung nagpakakilala na, hindi po kasi siguro maybe aware yung mami niya na magkakakilala na kami. Then pinakilala lang po niya ako na parang pamangkin lang niya, ganun. Kung hindi pamangkin ang pakilala, katrabaho ng anak, ganun. Ang reklamo mo ay sa nanay, hindi sa jowa mismo. Hindi po. Alam mo, malalim yung ugat ng sa mga loob mo. Kasi siyempre, hindi naman siguro yung magulang niya lumaki o nasanay sa paligid at na may kinakasal na same-sex, no? So it will be difficult for them to come up with anything to tell people na yung anak ko babae nagpakasal sa kapwa babae. No, I'm just telling you the truth, ano? I mean, I'm sure ate that they have accepted you more than enough to make you feel that you're part of the family. Kasi kung ito lang sinasama ng loob mo, ate, palabasin mo na ito kasi baka masira lang ang mga relasyon niyo dyan. Oo nga po. Eh, naman pala eh. May issue. Diba? Kasi ipapalagay mo ate, ako yung magulang. Yung anak ko lesbian. Wala akong magagawa. Yan talaga pagkatao niya. Kahit itali mo sa upuan niya at paguluming upuan kasama yung anak mo, kung yan talaga siya, yan talaga yan eh. Although a big part of me believe, diba, na it's a choice, but then again, it's a choice mga kaibigan that will always haunt you. Hindi ko alam ate, hindi ako bading eh. I'm just trying to speculate it, diba? But I respect ate yung choice na yan. Especially ikaw. Opo. Choice mo yan, diba? Hindi naman tayo lumaki hindi naman lumaki yung nasana yung mga magulang niya na may mga ganyang senaryo sa paligid niya. Diba ako yung magulang. Hindi man ako sanay na na may kinasal na babae, lalaki. Bilang isang magulang, diba? Hindi madali sa iyo na sabihin sa mga kakilala kung mag-anak niya, ito nga pala yung anak ko. Diba? May asawa ng kapwa babae. It's difficult, it's challenging, diba, to say the least. Diba? Opo, naintindihan po kasi actually kasi last year nag-decide naman po kami nung ganapin yung unions na yon na parang private lang naman po pala eh. Sa amin. Ilan na ang inimbita nyo? Close friend lang po. Ilan kayo lahat na gaano katagal kayo naging magjowa? Kano ba katagal? 2 years mahigit po. 2 years. Kasi start po ng 2012. Then, nandito po ako noon sa Dagupan. Then, nag-transfer po ako ng Manila. Kasi dyan po siya nagtatrabaho. Isang issues po kasi namin kadalasan, yung time management. Kasi magkalayo nga po kami. Okay. Then, and siya po kasi parang hindi pa siya
kumbaga, hindi pa siya masyadong nag-out. Parang, hindi ko po kasi alam kung paano yung ibang gagawin para, hindi ko naman siya pinupursue, pero bakit parang natatakot siya na kumbaga, harapin yung, kumbaga natakot siya harapin sarili ang multo, parang ganun. Sinong multo? Sorry. Naguluhan ako. I mean, kagaya po sa akin, kasi ako noon, natatakot din po ako. Then, okay. So you expect from her, ate, na kumbaga, to be uber proud na kayo ay naging magjowa, kinasal, nagkaroon kayo ng union, diba, you've got this this bond, diba, it's a promise of a lifetime. Hinahanap mo sa kanya yan. Alright, ganda, may expectation kills, honestly. Alright? Expectation kills, especially pag wala naman dahilan to over-expect but we still do it. Alright? Halimbawa, other than yung nirereklamo mo ngayon, wala ka namang ibang reklamo talaga sa buhay sa kanya, tama? Wala naman siya. Diba? Parang tanong-tanong ko lang. You are just being impatient, ate, diba, dun sa ideal para sa'yo. Tama, mali? Huwag mong gawin yan, ate. You've got complaints about her parents, not being proud sa meron kayo ng anak nila. Tama? And hinahanap mo yung pagiging proud ng sobra ng partner mo, just like the way that you are proud sa kung ano meron kayo. Tama? You have to remember, ate, that the two of you, kahit na magtagal kayo pang habang buhay, you will always be two completely different individuals, ate. You cannot expect exactly from your partner, di ba, what you can give sa relasyon. You can just compromise. You're doing this wrong. Di ba? You're doing this wrong. Mali yan. It would kill yung relasyon ninyo kung ganyan ka. Yun nga po, sabi nyo nga po, before nung nakinig ako, ang effort, hindi binibilang. Hindi dapat magbilang ng effort. Sinabi akong ganyan? Opo, kasi may last caller na siya daw, nag-i-effort, ganito ganyan din yung partner niya, walang ka-effort. Ay, hindi ko na maalala, sinabi ko. Papa niya, ngayon lang ako nakatawag eh. Hindi ako makasingit. Okay, sige. Kasi nga yung mostly po kasi issues namin, time management po talaga kasi sobrang layo. Kasi since 2012, yun na po yung parang routine. Then akala ko after all, di pumunta pa ako ng Manila para makasama siya. Then ayun nga po, nasa Manila na kami parehas, pero parang sabi ko, Manila na to, pero parang nasa state of San Juan ka. Oo, nasa state of San Juan ka, tas ako nasa state of ganitong lugar. Kasi hindi po siya makapag-stay na diretso sa isang buong linggo, makapag-stay or uuwi sa akin nung time na nasa Manila ko. So I decided na mag-work abroad that time. Then, yun nga po, hindi ko natapos yung kontrata kasi text ng text, ganito ganyan. Then, wait lang. May naguguluhan na tayo sa kwento mo. Okay? Let's clear this conversation. Let's qualify your concerns. Ano talaga gusto mong tanong sa akin? Kung ano lang po yung pwede ko pang, pwedeng gawin para lang or other way para lang. Be patient. Yan yata yung wala ka. Yan yata yung hindi mo yata binibigay sa sarili mo. Look ate, kumpara sa relasyon ng mga iba magjowang same-sex ate, you took it, one step further. Tama? Nagkaroon kayo ng union. Tama, mali? Opo. Alright. Diba? I mean, it's an agreement, diba, between the two of you. Whatever the union is, whether it's a legal marriage or not, ate, it's not
a promise of being with each other, diba, a lifetime. It's a contract, diba, of your rights. I mean, hindi ko alam kung na-recognize na. But it is what it is. My point is, with what and the way you're acting right now, ate, there's a very big and a good chance, ate, na magkaumayang ka at mapagod ka. Why? You're expecting something, ate, that's a fantasy sa utak mo. That he's supposed to deliver, or she's supposed to deliver sa relasyon ninyo according to your desires and your expectation. But if I'm going to ask you, nagagawa ba niya yung maging partner sa'yo? I'm sure the answer is yes. Yes, I mean, you are being impatient here. Para maging malinaw tayo, ano ba ang dapat niyang gawin? Halimbawa, para kumalma ka. Kasi parang yung nangyayari, yung noon po, di ba, pagka, nung hindi pa po nangyari yung wedding, parang, nag-i-effort siya na, I mean, sa special days, like Mansari, ganon. Eh, ikaw, nag-i-effort ka ba? Opo, nag-i-effort po ako. Kailan ko nag-Mansari? Last time? Sana, kailan nga? Noong February 17 po. Okay, what did you do for what did you do? What something special did you come up to make him feel special? Nitong February, Papa Jack, hindi po ako nitong 2016 hindi po ako nag-effort sa kanya. Bakit? Parang nag-aantay ka. Na parang maganda ate, maganda no. Diyan masisira ang relasyon yung nag-aantayan ka ng effort. Kasi wala siya nagawa, ba't ikaw walang gagawin? Siya lang ba ang dapat? Di ba dapat parehas kayo? You're in this together. Tama ba? Oh, so? I mean, nabati naman po. Pero weekdays po kasi yun, nasa Manila po. What's your point? What's your complaint then? Parang hinahanap-hanap ko lang po kasi yung Bakit di ikaw gumawa? Ba't kailangan siya lagi? Can you tell me that? Let me understand you. Kasi galit ako sa mga taong ganyan. Yung nasana bigyan ng regalo, pag di nabigyan, nagrereklamo, pero tanong mo sarili mo, ikaw ba may ginagawa ka ba? Wala, antay ka lang na antay. Hindi naman po sa hindi po kasi kami mahilig mag-exchange sa gift. Okay. So what's hindi your point? Po. Parang lang po siya talaga, quality time. Parang lang. Look, ate, you're working ate sa magkahiwalay na lugar. I mean, naririnig ko ba ang sarili mo yung asking impossibility here? You're ba? No, I mean, pagka umuwi po siya dito sa Pangasinan, uuwi po siya. For example, Friday night, uuwi po siya, darating siya sa kanila. Uuwi din po ako doon. Kinabukasan, wala lang po, doon lang sa bahay. Okay. Hindi po kagaya dati na you wanna go out sana? Opo. Oh, why don't you plan? Bakit kailangan sa kanya magaling plano? I mean, minsan ako po talaga kailangan ko pa po talagang mag-aya para lang Why not? Why not? What's wrong with that? Help me understand you. Kasi ate, we are going to set an example sa nakikinig sa atin. If you did not plan for anything, ate, di ba, what she used to do, tama? Tama mali? Which she used to do, tama? I mean, kailangan ako po talaga mag-aaya. So what's wrong with that? Wala naman po. Oh, wala. Ano issue mo? Kasi nasanay lang po kasi That's ako the noon. point. That's stupid, ate. Look, you are partners. You are supposed to compromise. Diba, there are things he cannot do for you. Or sino ba sa inyo ang butch? Wala naman Wala. po. Kasi we're both feminine. Oh, fine. Okay, sige. There are things that she cannot, diba, there are things that there are days she can, diba, there are days that there are, gulo ha, there are days that there are things she cannot do for you. Alright? Maybe she's just out of it. So what's wrong kung ikaw yung mag-aaya? Or what is so wrong if you initiate that? I mean, asan ang mali sa part niya? A
you want to get used to the part that you are just on the receiving end? And then you complain? You're just after what she's done and what she can do for you, but what about you? Educate me here. Malapit ang mabusit sa'yo. Come on. Come on. What's wrong? What is so wrong if you are the one to ask? Wala naman po. Oh, so? Why didn't you ask? Why didn't you go ahead and have plans? Come on, educate me. Siguro nga, Papa Jack, may mga time lang na... Hinahanap mo yung dati? Nahanap ko yung dati, then... Okay. Sabi ko, eto nga, after nga nung wedding, unlike yung mga iba na after nung wedding, or nakakasama nila, or after wedding, nakapag-spend man lang sila ng even straight 1 week. Okay, so why didn't you plan for anything instead of waiting for her to plan for you? Kasi since 2012, never ko pa po kasi siyang nakasama ng straight na 1 linggo. You know, there's something wrong sa usapan natin. Did you ask for that 1 week? Or just waiting for it to happen? Natanong ko naman po, kaso nga lang, syempre yung may trabaho ako, meron din siyang trabaho, then long distance. May, wala na kayong pinag-iba sa mag-asawa. You took the vow, right? Taking that vow, ate, is an assurance that you're going to be together all your life. But while you're in that, while you're in it, ate, do your part. Hindi nag-aantay ka lang. You want this person to be with you for a week, ate, why don't you go ahead and have a plan? Diba? And ask her, let's do this. Hindi nag-aantay ka lang. That's very one-sided. Alam mo, larawan ka ng maraming babaeng kilala ko. Sorry, mga kaibigan, specifically, babae. Diba? Nasanay sila yung boyfriend nila, palaging ganito yung ginagawa sa kanila, special sila. Dumating yung time yung boyfriend, wala na maisip na bago. Diba? Nagreklamo na sa babae. Hindi niya ako ano, bakit? Kung hindi siya makagawa ng paraan, bakit di ikaw? Ano nakakadaya sa part na yan? Parang sa'yo. If yung maraming okasyon na pinagsamahan ninyo or yung mga whatever adventures that you had that before, kung meron man o wala, ate, and now you're longing for adventures, ate, and you want things to happen, why don't you go ahead and have a plan? Hindi instead of nag-aantay ka dyan. What's wrong with that? Kasi lagi-lagi niya po kasing sinasabi na, ayun nga po, may trabaho siya. Have you ever planned? Inaaya ko siya, inaaya ko po. Saan? Kailan? What did you plan for? What did you plan for? Like, punta ng Bulinaw or somewhere else na malapit po dito. Hindi. Nagplano ka talaga ahead of time. Nag-set ka, hindi yung pagdating niya, bigla kang mag-aaya, bihis na ako, tara. If it doesn't happen this week, it can happen next week or next month. I don't know. Pero alam mo, nakikita ko dito, ate, inaantay mo yung dating, adventure na meron kayo, if you ever had it. Di ba na siya nag-i-initiate? Tama ba ako? Impression ko? Di ba? Inaantay mo mangyari ulit. Tama, mali? Tama po. Alright. So why don't you go ahead? Maybe it's your turn to plan for an adventure. Why? Okay, Papa Jack, I will look forward na lang dyan. Ano daw? Ano you look through? Ano sabi mo? Nainis ako sa'yo. Ano sabi mo? Kasi first time na siya yung talagang nagplan
ng parang nung pinaka first time 2012 pa, then second yun nga po, nag-effort siya, pinuntahan niya ako overseas. Saan? Singapore. At yun, nakalimutan mo lahat yan? Hindi po. Eh, ikaw, ate. I mean, come on, plan for something. Ikaw naman plano, ate. Come up with an adventure na uubusan din yan. Maybe she's tired with the job, whatever she's doing in life. Diba? You know, you're partners. You're not supposed to make each other feel like, anong tawag doon, inadequate in trying to come up with things to do for each other. Ang pag-uulang niya natin, pupunuan mo yan. That's what you call compromise. Hindi yung may pag-uulang siya, and you know, you can do something about it. Instead of doing something about it, nagreklamo ka dyan. You are making it worse than solving the problem. Tama ba? To create good memories, ate, or go out and have adventures, ate, it does not just rest on her shoulders. So you did. Is that making sense to you now? You make this work as much as you want her to make this work for you. I'm not saying this is your fault. I'm just saying, ate, you can do something to improve this. But you are refusing to do so. Why? Because nag-aantay ka lang. It will ruin, ate, what you have. Am I making sense to you? Hoy, kausap kita. Nakikinig po ako. Ini-English kita, di ka naman sumasagot niya. Ganda-ganda ng English ko. Am I making sense to you? Yes, Papa Jack. So kung lagi niya pong sinasabi na porket may trabaho siya or hindi siya makapag-absent ng straight na buong linggo, yung plan po ba para sa quality time, kakailangan po bang ipaalam sa kanya ahead? Well, if it will affect what she's doing in life, siguro naman dapat paalam mo sa kanya. Diba? Ano, mga kaibigan, let's qualify and define what quality time is. Do you really have to go out on a vacation to have quality time? I mean, honestly. You can just be in the kitchen at learning a dish together. Quality time. Tama ba ako? Opo. Tama, di ba? You can just go ahead and do each other's manicure and pedicure. Quality time. Tama, mali? I mean, for crying out loud, mga kaibigan, we don't need a good photo or picture, di ba, to make us remember that you had quality time. I'd like to challenge lahat ng couples na nakikinig sa atin ngayon, mga kaibigan. Can you remember most of the times that you spent with your partner without looking at photographs? Kung kaya niyong alalahanan yan by heart, then maybe it's quality. Marami sa atin, mga kaibigan, we would require a good set of pictures para maalala, nagpunta pala tayo sa ganito. Because we do not remember things. Ang quality time sa atin is going out, di ba, and going to a very picturesque place and requiring a good set of photos, and that's it. No, it's not just that, ate. Quality time is spending time with each other and learning each other kung ano pa talaga ang pagkatao ng bawat isa. That's quality time. Your idea of quality time, ate, is the 21st century. Ang galing nun, ha? Ano sabi ko? Kala sino mayaman ako. I mean, honestly, di ba? Your idea of quality time, ate, parang modern masyado na long vacation, no? I mean, yes. Pero ba't if you just want quality time, ate, saswak sa kanyang schedule mo, meron naman kayong weekends, ate. Kumain lang tron sa kanto magkasama, ate, and walk in the park, holding hands and talking, ate, without any gadgets in your hands. It's quality time. Yung
Ang daming ganyan magjojowa, mga kaibigan, naglalakad, magkasama, alang ibang ginawa si ate kundi mag-Facebook. Kundi mag-cellphone. Kundi mag-like ng photos ng iba. Di ba? Kundi mag-edit ng picture. Para cute tignan. Come on, stupid. That's what's quality sa atin, yeah? Honestly. I hate it. How often do you see each other? Ano po? Ano ba yung pag-English hindi nyo narintindihan? How often you see each other? Twice a month. Twice a month? Maswerte ka, may twice a month kayo eh. And you cannot plan for a quality time? Pwede ilipat sa San Fabian. Ang dahil na yung pwede punta sa Dagupan, uy. Madami nga po. Kaso nga lang minsan pag naaya ko siya lalabas or mag-side, punta sa beach, ganun. May time na pagod ako, gusto kong ano. Well, tell her ahead of time. If you're going to meet up on a Saturday, tell him on a Thursday or a Wednesday. Plan for it. Excite her. You just want to be in the receiving end. That's actually bad. Si Kim Pidillo nakikinig, oh. Hi, Papa Jack, long time. Long time lang. Di ba Amygdala yung Queen of Star Wars? Queen Amygdala. Amygdala yun eh. Amygdala yun. Queen Amygdala yun. Yung kalahati lang yung lipstick eh. Diba? Amygdala, part ng brain nga. Pinag-akala ko nga ngayon eh. Wala akong magawa sa buhay. Yung mga gusto ko eh. Titawinin ng market and Fairview Terraces. Maligayang pakikinig sa'yo. Tita, nandiyan ako sa Fairview Terraces nakaraang linggo. May ano na. Yun lang naman, Papa Jack, ang concern ko. Ay, at least, ate, there is no one more important than the other person sa relasyon na yan. You are both important sa relasyon na yan. Diba? She is in need of attention, ate, as much as you do. If you are longing na ayain ka niya to have an adventure, ate, pangangailangan din niya yan. You might as well do your part and make this work before it's too late. Am I making sense to you? Opo. Kaya naintindihan na niya yung part na yun. Alam mo niya yung part. Hindi niya sinasagot. Am I making sense to you? Hindi niya sinasagot. Ang Tagalog lang nun, naiintindihan mo ba? Ganon. You are such a... Grabe siya. Hala siya. Alright, ate. I want to hear your promise and commit something to her tonight. What's her name? Kat. Alright. I want to hear your promise and commit something. I want you to tell her you love her. You love her? Yes, I do. Alright. Start mo, Papa Jack. Gusto mo bukas? Pag-usapan muna natin yung mga parts ng ears naman. Inner, outer ear, yung cilia, which is cilia is the one responsible for the spatial orientation of a person. Sabihin ko na lang. Gusto ba ngayon na o bukas? Ngayon na, syempre po. Okay, buti naman ho. Ano? Sige. Ang hirap po kayong tumawag sa inyo. Anong team song nyo? 1,000 years. Ano ba yun? Nauso na yun. Ang meron na kati 100 years. Maganda po kasi yun yung piano version. Sige. Okay. Kat, alam ko tulog ka na, hindi mo na ito maririnig eh. Sorry kung lagi kitang inaaway.
siguro dahil nagtatampo lang ako. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love? Pero alam mo yun, alam mo namang mahal na mahal kita eh. But watching you stand alone, all of my doubts suddenly goes away somehow. Lagi mo ang sinasabi, be patient. Minsan kasi parang kakatrabaho. Alam mo yun? Napakaikli yung buhay, pero hindi naman tayo nabubuhay para magtrabaho lang. Siguro, na-miss ko lang yung dati na kahit pagod na pagod ako sa trabaho, pag uwi ko, andyan ka. Unlike ngayon, simula nung bumalik ako, akala ko makakasama na kasi kita. Ano na? Yun lang? Yun lang po. Eh, ba't mo sinasabi? Tapos ka na pala. Kasi mo, sabihin mo, Sabi mo, binibiro ka lang. Tanga na lang. Ay, nako. Okay. Ate, eto ang pag-ibig ate parang ang tahanan niya. Di ba? You always go home to it. Malungkot, masaya, galit, natutuwa ka. Alright? Kung nagmamahalan kayo, it's where you go home to. It's where you think you belong. But there's sense of belonging when you're in love. Alright? At tatahanan na yan ate, di ba? Sa pag-ibigan yung dalawa, hindi ka bisita dyan. Tama? Opo. You have the same responsibility as her. Hindi ka panauhin dyan. The same responsibility expected of her is expected of you. So wag kang pa-baby dyan, ha? Naintindihan mo? Paminsan-minsan lang naman po. Ay, sorry. Mali ako. Saka yung kung sinabi mo kanina natin na hindi naman tayo nabubuhay para magtrabaho lang. Alam, madaling sabihin niya natin. Oo. Pero pag wala na kami bayad sa bills ninyo, wala ka sa akin, makakalimutan mo lang. I'd like to educate mga kaibigan yung mga kabataan natin ngayon, Oo. Hindi kayo kayang buhayin ng pagmamahal lang. Yan yung kalutuin niya balang araw. Pag wala kayong makain, hindi pwede sabihin, anong ulam? Eto, nilagang pagmamahal. Ewan ko lang. I mean, Papa Jack, do not try to make her and make yourself feel bad about working hard. Mali yan.
Naintindihan mo? Opo, naintindihan ko, pero parang be practical. Parang nagtatrabaho ka within a year, pero bigyan mo naman yung sarili mo kahit konting That's break. the point. You want her to have a break? Plan for it. Hindi nag-aantay ka. Naintindihan kita. Pero nag-aantay ka ng yaya. Eh, ikaw, di ka marunong mag-aya? Alam mo, pride mo. Sabi niyo nga po, yung pride, ginagamit lang panlaba. Oh, Pride Barreta with Stay Away Formula. Maputi ang labada at matagal matuno ang bareta. Pride Barreta. Ang labada, ang bango-bango pa. You're so bango. Galing na magsingit-singit naman. Alright? Did I make sense to you now? Syempre naman po. Ito naman, naintindihan na niya. Nag-I love you ka na sa kanya. Mag-I love you ka na. Tao ko, nanarota ka. Ano yun? Sa mga niya naintindihan. Japanese? Hindi po, pangalatok. Ay, sorry. Alam ko Japanese. Again. Asawa ko ay nanarota ka. Si Kaibilay ko. Minis na kalabat. Salamalay ko. Salamat sa pagtawag. Thank you din po.